Hindi nakatulog ang ilang residente ng Borongan, Eastern Samar sa pagbabantay dahil sa pananalasa ng Bagyong Ruby. Baha at pinsala sa mga infrastruktura ang iniwan ng malalakas na ulan, hangin at storm surge. Nakatutok si Salima Refran. Umuungol na hangin. Sinabayan pa ng napakalakas na ulan. Ito ang Bagyong Ruby nang tumama sa Eastern Samar kagabi. Ang aming sasakyan nakakubli sa tabi ng iba pang mga bihikulo. Pero sa lakas ng hangin, umuuga na ito. Ang Christmas tree ng Kapitolyo unti-unti nang naubusan ng dekorasyon. Ang hangin, mistulang ipo-ipo, galing na sa iba't ibang direksyon. Ang Kapitolyo na evacuation center din na higit 200 pamilya pinasok na ng tubig. Tumutulo ang kisame. Binaha na rin ang second floor. Bumigay na ang generator. At sa takot at dilim, magkakasama kami. Natatakot po. Bakit po? Siyempre po, yung mga bata rin po. Tapos po lalong lumalakas yung hangin at ulan. Pumapasok na yung tubig. Kaya nililigpitan namin higaan namin. Ang mga evacuee naglipat muli ng kanilang mga gamit. Ang tubig, inabot na rin maging ang nakaimbak na bigas at relief goods ng probinsya. Sa hagdan na lang naupo ang lahat. Pinanood ang paghugupit ng bagyo. Ang malakas na ulan at hangin nagpatuloy hanggang alas 4 na madaling araw. Pagsikat ng araw, ito na ang tumambad sa amin. Nagbagsakan ng mga puno. Nagkalat ang mga kahoy at yero. Ang karamihan ng mga bahay, nagsitoklapan ng bubong. Ang mga residente, kanya-kanyang ligpit na mga maisasalba pa. Ito yung boulevard dito sa may Barangay Baybay. Ito yung parang Baywalk ng Borongan City. Ayon doon sa mga residente, sobrang lakas raw nung Bagyong Ruby nang tumama ito kanina madaling araw. Naglalakihang alon daw yung umampas at umabot daw yung storm surge hanggang doon sa kabilang kalsada. Ang mga maliliit na tindahan sa boulevard, nagsipagtumbahan. Ang ilan pang kalsada, abot bewang na ang baha. Umapaw kasi ang Loom River. Pero sa gitna ng pagbaha, pinalikas sa mga residente. May gas leak kasi sa isang restaurant. Nakita lang namin may umuusok na lumalabas doon sa pader nila ng Dome Summer Hotel and Restaurant. So, nandun kami sa bahay, bigla kaming tumakbo. Delikado po kasi yan kasi risk of explosion kaya pinapalikas namin yung malapit na tao dito, mga civilian. Nagre-rescue po kami. Ito pa ngayon, meron pa kaming asikasuhing baka magkasunog. Dalawang nagkaka-conflict kami ngayon sa kung saan ang unahin pero pinaprioritize namin kasi disaster kasi ito eh. Naayos naman ang gas leak matapos ang isang oras. At kahit walang kuryente, nagpatuloy ang emergency meeting ni DILG Secretary Mar Rojas sa Kapitolyo. Sa kalagitnaan ng pulong, tumawag ang Pangulong Aquino. Tiniyak ang kondisyon ng Samar Provinces sa pagtama ng bagyo. Yung evacuees, no? Kailangan tayo magkaroon ng update. Yung Borongan, asahan na lang natin kay Mayor yon. So doon tayo mag-concentrate sa mga bayan. Make sure looting, iwasan, presensya, and of course, yung 80% ng puwersa natin kasama na BFP is search and rescue. Nag-iikot ngayon si Rojas at si Presidential Spokesman Edwin Lacerda para alamin ang epekto ng bagyo. Mula rito sa Borongan, Eastern Samar, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Dalawa pong nasawi sa Dolores, Eastern Samar kung saan unang tumama ang Bagyong Ruby. Base po yan sa ulat ni Mayor Emiliana Villacarillo kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Matapos mapasok ng grupo ng kalihim ang naturang bayan para magsagawa ng inspeksyon. Naroon din ang kasama nating si Salima Refran at kasalukuyang nahihirapan tayo sa pag-contact sa kanila dahil sa pinsala ng bagyo. Nasa 900 bahay ang napinsala roon. 24 na barangay ang isolated ngayon. Ang Parañaque City naman, handa na po yung lokal na pamahalaan doon sa ipatutupad na evacuation sakaling manalasa ang Bagyong Ruby. At nakatutok doon live si Bam Aleg.
Alegre. Ba? Yeah, itong tulay na ito na nakikita ninyo sa aking likuran, dito yan sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. At ayon sa mga residente rito, tinatayang 50 pamilya yung nagsisiksikan dito. At yung ilog naman na yan, halos malapit na yan dito sa Manila Bay. At kapag malakas ang ulan, talagang aapaw daw ito. Kaya naman nakabantay na rin sila sa pagpapalikas. Gayunman, hindi pa rin sila nag-evacuate sa ngayon dahil hindi naman daw umulan sa maghapon kahit na nakataas na yung signal number 1 sa Metro Manila dahil sa nagbabadyang pagdating ng Bagyong Ruby. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Parañaque, nakikipag-ugnayan na sila. Ongoing na yung evacuation at yung coordination sa mga iba't ibang barangay dito sa Parañaque. Sa ngayon, nakatutok sila doon sa mga coastal areas dito sa District 1 at meron na rin silang ilang na-evacuate na mga pamilya sa Barangay La Huerta at sa Barangay Santo Niño. Tinatayang 200 hanggang 300 na mga pamilya ang kanilang ililikas at nakahanda na rin yung mga relief goods at maging yung mga kagamitan para sa search and rescue. Pakinggan natin yung pahayag ng isang residente rito sa ilalim ng tulay at maging si Dr. Ted Gonzales ng City Disaster Council. Yung riprap na yan, inaapawan yan pero hindi naman talaga siya naapaw sa tulay. Naabot din, talagang binaba, naakyat na lang sa taas. Yung process niya kasi kailangan pa ulit-ulit, hindi makuha ng isahan So, ang ina-advise namin yung mga elderly, mga vulnerable population namin sa mga communities. Maiiwan muna yung mga lalaki kung gusto nila. Relief good for almost 2,000 families. Ready na. Bilang paghahanda rin, naka-preposition na yung iba't ibang mga search and rescue teams at maging yung mga volunteer groups dito sa palibot ng Parañaque. Yan ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bam Alegre.